The stock market is falling down. So, alamin natin ang mga factors to be considered that affecting the market to the downside. Okay, at dahil sinipag tayo today, evaluate naman natin shortly ang ating market insight perspective. Kung bakit mahina, laggard at mabagal ang usad at pabagsak ulit ang ating merkado. So, ano ang mga factors to be considered and strategies para sa ating investment sa stock market dito sa Pilipinas? And by the way, para sa ating mga beginner, explain natin briefly in layman's term itong ating stock market or PSEI, Philippine Stock Exchange Index. Ito ay siyang sumasalamin sa ating GDP o yung tinatawag nating Gross Domestic Product. At ito yung sukatan o timbangan ng ating ekonomiya sa Pilipinas. Ang stock market natin, ang key indicator o sumusukat at bumabalanse sa paggalaw ng ating ekonomiya. At nakabase din ito sa ating GDP o Gross Domestic Product dahil binubuo ito ng mga companies na siyang nagpapagalaw sa ating ekonomiya. Like the banks, real estate, industrial, malls, BPO, hospitals, agriculture, mining, foods, drugs, beverages, transportation, fuel, energy, we have the airlines, and our labor and services, and also import and export products, as well as both domestic and foreign investors. Okay, next. Alamin din natin ang factors that affecting the market downside at laggard movement o sanhe ng mabagal nitong paggalaw. The factors that affecting the stock market downside, based from the PSE candle chart, we have the number 1, pandemic from year 2020 ended to an endemic. At dahil dyan, ramdam ang epekto nito hanggang year 2022 naman. Kapansin-pansin ang reaction ng market pullback bilang panukat sa ating ekonomiya. At after the pandemic, makikita naman natin na halos mag-shutdown karamihan lahat ng ating companies that time, kaya halos tumigil ang paggalaw ng ekonomiya. At dahil dyan, we have number 2 effect, the inflation, ang pagtaas o biglang pagsipa naman ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng value ng pera. Naramdam at saksi ang sanlibutan up to this moment naman. At dahil na rin sa inflation, ay nagresulta naman ito sa pagbaba ng value ng ating salapi. Next, number 3, ang epekto ng recession. Dahil walang magawa ang mga kumpanya kundi mag-cost cut para sa company operational expense nila, gaya ng pagbabawas na lang ng mga employees expense naman, na naging dahilan naman para maapektuhan ang pag-ikot ng cash flow o daloy ng pera para sa ating ekonomiya. And last from our list, the number 4, the war of Russia in Ukraine naman, na nagpataas sa presyo ng gasolina, krudo at metal. Dahil isa naman ito sa mga bansang pinanggagalingan ng ating produktong petrolyo. At kasama na dyan ang raw material ng mga metals. At idagdag pa natin dyan ang climate changes naman na nagdadala ng malalakas na typhoons at madalas na sanhi ng ating pagbaha. At pagkalugi ng ating sektor ng agrikultura na nagdudulot ng malaking epekto sa pagbagal ng pag-usad ng ating ekonomiya. Okay, evaluate natin shortly itong ating stock market chart. Today is Monday, November 18, 2024. At mapapansin natin itong ating chart is nagkaroon siya ng very long duration of consolidation stage, At ito, plinat natin itong yellow box dito sa baba kasi ito yung magiging revisit stage, ng ating market. Yan. Pwede siyang mag-consolidate yan for a longer period, Pwedeng 2 years pa siya na pabalik-balik dito. At itong box natin, ito yung pinoproject natin as magiging support natin, Ayan. At itong pink line naman natin, ito
ito yung first na ano natin, no, resistance na babasagin. And then next itong second level ng pink line, and then third, no, yan yung resistance at magiging support natin hanggang sa makarating tayo dito sa blue box, no. Yan na yung magiging support natin na matibay naman. Okay, at dito naman sa ating chart i-discuss yung mga na-discuss nating market crisis para maintindihan natin. Nag-start ito since year 2020, no, yung pandemic level nga natin, March. Nag-pullback yung ating market to the downside, no. Tsaka inabot natin itong level ng 4,000 nung year 2020, no. And then after that, unti-unting nag-recover yung ating market. Nasa consolidation stage naman siya, no, for almost 2 years. Yung nabanggit natin din sa ating naging evaluation, no. At ito hanggang middle of year 2022 yung epekto nito na naging laggard yung movement. And then meron tayong mga up and down, no, after the recovery. Merong zone 1, zone 2 at itong zone 3. Up and down ng zone 1, zone 2, and then up and down ng zone 3. Ito naman yung event na nangyari na, yung inflation at saka yung recession natin, itong level na ito. Pero yung final level dapat ng recovery period natin, itong latest lang noong October, no, nagre-recover siya, pero nung na-touch niya itong mga resistance natin, naging resistance na kasi itong part na ito, no, nag-pullback ulit. Pero nag-coincide ito dahil sa factor number 5 and 6 na natin, no, na nabanggit, gaya ng nagkaroon ng US president election, meaning nag-pull out yung mga foreign investors natin dito, karamihan, no, kasi inaasahan nila to prevent the downside, no, o yung mga losses dahil nga baka magkaroon ng mga deeper policies o mga change of policies ng ating US government, no, na mahirapan yung kanilang mga investment na ma-lock in dito sa ating bansa, kaya nag-pull out dito. Yun yung number 5 na effect naman nito. And then the last one, yung present, no, yung nag-pump yung Bitcoin. Dahil nung US election pa lang ng president, nag-declare si Trump, no, na naging bigla siyang bumaliktad, na naging proactive Bitcoin siya, na sinusuportahan niya yung paggamit ng Bitcoin at gagamitin nila ito bilang isang Bitcoin reserve sa kanilang federal. Kaya ang epekto naman nito is kinuha niya yung loob ng mga taong pro Bitcoin para manalo siya, no, dahil sabihin nila sinusuportahan ni Trump, yung karamihan iboboto siya bilang isang presidente ulit dahil sinusupport niya yung event ng mga Bitcoiners. Kaya nag-pump yung ating Bitcoin. And then opposite naman ang nangyari sa ating PSEI, yung Stock Market Philippines, dahil most of the active Bitcoiners, no, kinuha nila yung funds nila para ilagay naman sa Bitcoin. Mamaya checkin din natin yung graph ng ating Bitcoin. Pero tuloy natin muna ito. Pero mapapansin natin itong almost 5 years, no, na naging crisis event ng ating market bilang isang basihan o sukatan ng ating economy o yung GDP. Tama naman yung consolidation stage nito, no. Pero at the end of the day, magiging recovery pa rin ito. Yung bottom line nito, no. Yun yung inaantay natin. Pero since nagko-consolidate pa ito naman ay opportunity o buying opportunity natin, no, para madagdagan pa yung ating mga pondo o yung bodega natin, no. O kaya yung correction na ito yung opportunity para i-average down pa natin yung ating mga position trades. Okay? At ito naman yung Bitcoin chart natin, no. Makikita natin dito nag-top na, almost trading na ito ng 91,000 level. Nasa 91,000 level na. Dito siya nag-breakout. Okay? At ito nag-consolidate siya noong March 2024 up to October, no. Ito yung consolidation stage niya. Ang naging support niya dito, yung top naman natin noong May, no, April to May 2021. At saka itong
nag-top noong November 2021. Ito dito siya nag-breakout, pero ito yung magiging support pa rin natin, no? Yung nilagay kong blue box. Pwede siyang mag-revisit pa rin dyan anytime, no? At ito, mapapansin natin October, no? October 2024, dito siya na-breakout. Ito yung kabaliktaran ng ating stock market naman, PSEI, no? Nung nag-pullback yung ating PSEI, makikita natin na itong ating Bitcoin nag-pump, no? Opposite siya. Kasi most of the cash flow, no? Yung mga investor funds natin nag-pull out doon, and then dito naman siya nilagay. Kasi naging bullish nga ito dahil sa naging proactive, no? Si Trump bilang isang Bitcoiners naman. Kaya ito yung nag-pump, no? Nagpa-pump dito sa ating Bitcoin naman. Okay? Yan yung chart ng ating Bitcoin. Sukatin natin yung pump niya, no? Yung pump niya is 73,000, no? Nag-pump ito ng almost 91 na, no? Dito na siya. Almost 25% yung naging upside naman nito. Since October lang ito. Okay? At bilang isang investor ng ating Stock Market Philippines, I entered to invest in the Stock Market Philippines during year 2019 up to this present. At ang ginagamit kong 8 golden rule of long-term investing strategies, we have number 1. Rule number 1 is never lose money. And rule number 2 is never forget the rule number 1. Next, number 2, the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Number 3, buy assets when there is a flood in the market. Next, number 4, never invest the money that you cannot afford to lose. Number 5, invest for long term and think it for your retirement fund. Next, number 6, do not put your eggs in one basket. At ito ang diversification method. Number 7, buy, hold, and forget until it gains profit. And last but not the least, we have the number 8. If you will not find a way to make money while you sleep, you will work until you die. At ito, yung reactive income naman. So, make your money work for you. Ito naman ay ang passive income, the Stock Market Philippines investment. Okay?